Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post, balita, serbisyo at komentaryo. News update. Malaki ang magiging impact sa ekonomiya ng halos 40% kaltas sa budget ng DPWH para sa susunod na taon ayon mismo kay Secretary Vince Dizon. Sa ikalawang araw ng pagtalakay ng Bicameral Conference Committee sa 2026 Proposed National Budget, iginiit ni Dizon na malaking porsyento ng ekonomiya ang nakasalalay sa sektor ng konstruksyon. Aniya, higit pang maapektuhan ang pag-usad ng ekonomiya sa susunod na taon kung may mga proyekto ng ahensya na hindi maipapatupad ng tama. Okay? So, malungkot ang Administrasyong Marcos. Malungkot ang Pangulo. Malungkot si Secretary Dizon sa pangyayaring ito. So, ang tanong, yung opinion lang ito akala niya siguro. Yung opinion ni Secretary Dizon na maaapektuhan ang ekonomiya. Ano ang masasabi niyo? Para sa akin, noong last year, ang taas ng budget ng DPWH. Umabot ng sobra 1 trilyon. So anong nangyari sa ekonomiya natin for 2025? Dahil 1 trillion ang budget ng DPWH. Tumaas ba ang ekonomiya o lalong bumaba? Pakisagot ko Secretary Dizon. 1 trillion ang budget ng DPWH last year. Tumaas ba ang ekonomiya o bumaba? Di ba bumaba? Yung target na 5.5 to 6.5%, hindi na maabot yun. Baka nga nasa 5% lang ang economic growth for this year. So, to me, hindi nakasalalay sa budget ng DPWH ang ating ekonomiya. Nakasalalay sa buong yung galing ng administrasyong ito, hindi sa ano. So, itong Secretary Dizon na ito, ulitin ko, akala ko nung una is nakahanap tayo ng jewel, nakahanap tayo ng gold, kasi lumalabas nung bagong upo siya na masipag, talagang walang sinasanto. Nagmumura pa sa mga district engineer na gumagawa ng kalokohan. Kaya ngayon, unti-unti, lumalabas ang pagiging epal, politiko. Masyado siyang loyal sa Pangulo. Kung ano ang gusto ng Pangulo, palagi ayon sa Pangulo. Basta magsalita, ayon sa Pangulo. Ayon sa Pangulo. Doon ako nawalan ng gana sa kanya. Nung doon parang sa budget hearing sa Kamara, si Congressman Leandro Libeste, nananawagan na siya na kung pwedeng ibaba yung cost of materials ng DPWH budget. Kasi nga, siguradong overpriced. Kung ibababa lang ng 25%, makakatipid tayo ng bilyones, 250 billion ata ang estimate. Ang sagot ng Dizon na ito is, hindi ko na pwedeng galawin yan. Next year na lang ibaba ang cost of materials. Next year, nako, sabi ko, wala na ito. So nawalan ako ng gana. Yung next year na daw siya, 2027 budget na daw ibaba ang mga
overpriced na cost of materials. Hanggang mismo na ang Pangulo ang nag-order sa kanya na ibaba ang cost of materials, 50%. Nadubli pa. Dahil Pangulo na ang nag-utos, yes, yes sir. Wala. Paano kung hindi nag-utos ang Pangulo? Ang Pangulo, wala na, natataranta na dahil rally kaliwat kanan, baka matulad siya ng Nepal o ano. Kaya nagpapakita ang gilas na inutos. So ito na ngayon. Sinupalpal siya ni Attorney Guanzon Sabi niya, ano ka ba, Secretary Dizon? Nag-press conference ka. Sabi mo, bumaba ng 95 billion ang budget ng DPWH. Ngayon, sa BICAM, dadagdaga, ibabalik yung 95 na yun. Kaya, sinusupalpal siya ni Atty. Guanzon, sinupalpal din siya ni Senator Amy doon sa BICAM. Hanggang todo depensa si Senator Gatchalian. Bakit kailangan pang nandyan ang DPWH Secretary? Tapos naman yung parte niya sa budget hearing. Ang BICAM is just between the lower house and the upper house. Bakit nandyan pa ang DPWH na nagpapaliwanag? Anong sagot ni Senator Gatchalian? Kailangan ng expert opinion ng mga engineers. Sino palpal siya kakagad ni Senator Amy? Dizon is not an engineer. He is an economist and a political aide. Political sulugoon. Nasupalpal. Ngayon, nabawasan ng 40%, tapos nagmamaktol ba o umiiyak na maapektuhan daw ang ekonomiya. Depende ngayon sa galing ninyo. And I believe kung kinaltasan man ng 40%, I believe ipinansak nila sa ibang mas kakailanganin. Kaya parehas lang para sa akin. Importante is mabawasan ang korupsyon sa DPWH. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpagawa sila ng mas maayos na tahanan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na ang matagaan si Kuya Ogiero kay makatupsiya. Ako rin saka ikaw. Nahuman na yun ang balay nila Kuya Patrick. So nindot na. So streamline lang siya nga balay. So nahuman na yun og atop. So makita nimo nga nindot na kaayo. Good morning sa tanan, sa mga nag-sponsor o nag-tanaw sa mga videos na mo dire.
good morning. Ug sa nagpasalamat ko sa mga vlogger ug sa tanan nga nagtan-aw ni. Good morning sa Ginoo nga gitagaan mi niya nga naay ginagamit nga mga tao para sa pagsuporta diri sa mga kahimo kami. Salamat. God bless sa tanan.